Bilyon-bilyong piso ang inilaan para sa flood control projects. Pero bakit sa maraming lugar, hindi man lang nakikita ang mga ipinagmamalaking infrastruktura? Sa halip, paulit-ulit na lumulubog ang mga komunidad tuwing bumubuhos ang ulan. Dito pumapasok ang tinatawag na ghost projects, mga proyektong nasa papel lang, pero sa aktwal, wala. Sa gitna ng mga isyong ito, muling nakatutok ang mata ng publiko sa Department of Public Works and Highways o DPWH, isang ahensyang madalas inuugnay sa katiwalian. Hindi na bago ang mga alegasyon ng overpricing, peking kontrata, at malalaking kickback. Pero ngayong taon, lumutang ang mas mabigat na usapin, ang ghost flood control projects. Sa isinagawang investigasyon ng Senado, lumabas ang shocking na findings. Bilyon-bilyong pisong pondo ang inilabas para sa flood control projects. Pero sa aktwal na site inspection, wala ni isang istrukturang makikita. Walang drainage, walang dike, walang kahit anong proyekto na makatutulong sana laban sa baha. May mga kontraktor na kumubra, may mga dokumentong pirmado, pero ang resulta, zero. Habang nalulunod sa baha ang mga ordinaryong Pilipino, may mga opisyal at kontraktor namang nakikinabang sa pondong dapat sanay para sa kanila. Dito pumapasok ang mungkahi ni Attorney Jesus Falces. Para sa kanya, oras na para ilagay sa DPWH ang isang leader na may tapang, disiplina at integridad. Ang kanyang panukala, si dating PNP Chief General Nicolas Torre III. Ayon kay Falces, napatunayan na ni Torre ang kanyang kakayahan sa mga sensitibong operasyon. Kabilang na ang pag-aresto kina religious leader Apollo Quiboloy at maging kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi basta-bastang operasyon ang mga yon, kinailangan ng buwan-buwan na paghahanda, masusing estratehiya, at higit sa lahat, matinding tapang para ipatupad ang batas. Bukod dito, ipinakita rin ni Torre ang kanyang mahigpit na pamumuno sa loob ng PNP, mula sa no loitering policy para sa mga pulis hanggang sa mahigpit na pagpapatupad ng 5-minute response time para sa 911 calls. Kilala siya bilang leader na hindi lang nakaupo sa opisina kundi personal na umiikot, nag-inspeksyon, at nagbabantay. Inihalintulad pa siya ni Falces kay Transportation Secretary Vince Dizon, mga leader na mas gustong nasa field kaysa sa opisina. Para kay Falces, ito ang eksaktong estilo ng pamumuno na kailangan ng DPWH. Lalo na't patuloy itong nababahiran ng issue ng korupsyon at ghost projects. Malinaw ang punto ni Falces. Kung nais ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na seryosong sugpuin ang katiwalian sa DPWH, dapat ilagay sa pwesto ang taong may disiplina at determinasyon. At sa paningin niya, si Torre ang maaaring maging sagot. Habang patuloy na lumulutang ang mga issue ng ghost flood control projects. Tanong ng marami, hanggang kailan magdurusa ang mga Pilipino sa baha at maling paggamit ng pondo? At kung si General Nicolas Torre nga ang italaga sa DPWH, kaya ba niyang buwagin ang sistemang matagal nang nag-ugat sa loob ng ahensya? O isa lang ba itong panibagong eksperimento sa gitna ng paulit-ulit na katiwalian?